Happy midweek po. Let's pray muna po bago tayo umawit. Dear Lord, naway ang mga banal na anghel ay sumama sa amin sa pagpuri sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Una po nating awitin ang For You I Am Praying. The Savior is fleeting in glory, a dear loving Savior, though earth friends be few, and now He is watching in tenderness o'er me. Oh, know that my Savior were your Savior too. For you I am praying, for you I am praying, for you I am praying, I'm praying for you. I have a Father, to me He has given a hope for eternity, blessed and true, and soon He will call me to meet Him in heaven. But oh, that He'd let me bring you with me too. For you I am praying, for you I am praying, for you I am praying, I'm praying for you. I have a robe, 'tis resplendent in whiteness, awaiting in glory my wandering view. Oh, when I receive it, all shining in brightness, dear friend, could I see you receiving one too? For you I am praying, for you I am praying, for you I am praying, I'm praying for you. When Jesus found you, tell others the story that my loving Savior is your Savior too. Then pray that
your Savior will bring the glory, and prayer will be answered. 'Twas answered for you. For you I am praying, for you I am praying, for you I am praying, I'm praying for you. For our opening song, let's all sing Worthy, Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah. To the Lamb. Savior, let thy kingdom come. Now the power of sin consume. Bring thy blessed millennium, Holy Lamb. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah. To the Lamb. Thus may we each moment feel, love Him, serve Him, praise Him still, till we all on Zion's hill see the Lamb. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah. To the Lamb. Let's pray. Dear Heavenly Father, the most powerful God of all gods, King of all kings, the Messiah, the great of this world, here we are today, Lord, giving thanks for this day that you have given to us, for all the blessings and all the guidance that you have showered upon us, Lord. And we request you, Lord, to bless us and guide us by the Holy Spirit and all the participants, Lord, and all the listeners, so their hearts and minds will be open as the speaker speaks the lessons that you provided, Lord. And forgive us for all the sins that we committed against Thee, and Christ I may pray, Amen. Good evening po and happy midweek to everyone. Ngayong gabi po, ang Adventist Youth naman po ang magle-lead ng ating midweek service. Meron lang pong konting changes sa ating program po. Ang nagpakanta po sa ating ngayong gabi ay ang Umbaw family. At ang nag-opening prayer po sa atin is si Brother Dominic Nadella. At ako po ang inyong lingkod sa welcome remarks. Instead po na si Brother Eric ang mag-message ngayong gabi ay nagpalit po sila, naging si Sister Care May De Gracia po ang mag-message sa atin ngayong gabi, at instead naman po si Sister Care ang mag-musical offering, si Brother Eric po ang magle-lead ng musical offering po natin. At after po ni Sister Care sa kanyang message ay ang season of prayer po na ililid ng ating church elder at closing song and then closing prayer ko po. Ngayong gabi gusto ko lang basahin po itong ating
message, Bible text po, sa mga nangyayari ngayong sa mundo or sa ating sa ating bansa din. Ito po yung gusto kong i-message at ibigay po bilang paalala. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sana po sa lahat po ng nararanasan natin or mga worries natin nararanasan sa araw-araw, naway maalalahanan tayo na yung Panginoon ay nandyan para tumulong sa atin. Yun lang po, good evening and happy midweek po. Kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman. Maging palasyo man ang iyong tahanan. Makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggat di mo nababati ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay laging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka. Ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng ya'y pawang walang kabuluhan. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggat di mo nababati ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kanyang pag-ibig. Kung nasa iyo man ang lakas at talino, hahanga man sa iyo buong mundo. Kulang ang pagbasa naman ng banal na kasulatan, wala pa rin halaga ang karunungan. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggat di mo nababati ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig.
Good evening po and happy midweek po sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang mga kabataan na siya pong nanguna sa ating worship ngayong gabi. Pasalamatan din po natin ang nagbigay po ng mensahe sa pamamagitan po ng ating awitin. Kamusta po tayong lahat? Tayo po ba'y nakakadama ng takot sa panahon ngayon? Isipin mo, merong gerang nangyayari sa ibang parte ng ating mundo. Gayon din ay nagbabala na nga din po ang ating pamahalaan sa magiging epekto nga po ng gera na yon dito sa ating bansa. At yung ibang mga tao ay natatakot na nga po. At sila nga po ay nag-iimbak. Ayan. So yung iba po ay nag-iimbak na nga po ng oil kasi nga daw po ito ay tataas na ang presyo or habang nagsasalita po ngayon ay mataas na po ata talaga ang presyo ng oil. So yung iba, dahil nga sila ay natatakot, sila ay nagsipag-imbak na nga po. Bukod pa po doon ay makaka-apekto din daw po ito sa ating electricity, which is makakadama ka talaga ng takot. Napapanahon po yung ibinigay sa akin na topic para po ating pag-usapan ngayong gabi. Ang pamagat po nito ay huwag kang matakot. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia po sa inyo, ay basahin po natin ang nasa Isaiah 41 verse 10. Sabi dito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y isang Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katwiran. Bali, ito po ang ating hihimay-himayin ngayong gabi. Narito po ang isang kwento. May isang batang natatakot tumawid sa madilim na daan. Syempre, ganun po talaga ang isang typical na bata. Isa sa kanilang kinakatakutan ay yung kadaliman. Ngunit, Ngunit nang hawakan siya ng kanyang ama, tumapang siya at naglakad na walang pamangamba. So, kung tutuusin, yung batang iyon ay katulad din natin. Tayo ay mga taong nakakaranas ng takot at panghihina. Ngunit ipinangako ng Diyos na siya mismo ang ating kasama at tagapagpalakas, katulad na lamang po ng Ama dito sa ating kwento. Sa harap ng takot at panghihina, ang presensya at pangako ng Diyos ang ating katiyakan. Bago natin simulan ang ating pong pag-aaralan, tayo po muna yumuko para sa panalangin. Aming Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng biyayang inyong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po at kami inyong iniingatan lalo na po sa panahon ngayon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Naway madama po namin ang inyong presensya sa aming pong pag-aaral ngayong gabi at ito po'y aming magamit sa aming pong pang-araw-araw na buhay at kami palakasin po ng inyong mga salita at mga pangako. Lahat na ito'y aming hiniling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Unahin natin yung unang bahagi. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Dito makikita natin ang pangako ng kanyang presensya. Ang Diyos ay kasama natin sa anumang sitwasyon. Mababasa natin ito sa Deuteronomio 31 verse 6. Sabi dito, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaon na kasama mo. Di ba po nakakatuwa naman na may kasama ka po, lalo na sa panahon na ikaw ay natatakot? Naalala ko nga po si RC, nahihirapan siya matulog kapag wala po siyang kasama. Pero sinabi ko sa kanya na mag-pray ka lang kapag ikaw ay natatakot. Tapos di ba sabi ko, asan si Jesus? Di ba lagi mo siyang kasama? Tapos medyo kumalma na siya. So ang ginawa niya po, sa prayer niya, sinasaba niya na, let the monsters go away. Meron pa minsan, let the monsters thrown into the forest. Yung ganun. So, doon naman, nalaman niya na hindi siya nag-iisa at pwede namang hindi matakot kasi may kasama nga po tayo at yun nga po ang Panginoon. Pangalawa, ang presensya ng Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan. Awit 23 verse 4, sabi dito, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay sumasa akin.
Karagdagan pa nga dito, may sinabi rin po sa isinulat ni Ellen G. White. Wala tayong dapat katakutan para sa hinaharap, maliban kung makalimot tayo sa pagkapamuno ng Diyos sa ating nakaraan. Mababasa po ito sa Life Sketches, page 196. Tunay nga po naman na nakakatakot kapag hindi mo po hawak or hindi mo kontrolado ang mga bagay-bagay. Kunwari po, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Nakakatakot pong harapin ang bukas. Pero kapag tayo po yung nagbabasa ng Biblia at ating nga po itong iniintindi at isinasakabuhayan natin ito, yung mga salita ng Panginoon, doon natin malalaman na wala dapat tayong ikatakot. Kasi isipin po natin, kahit nga po yung mga animals po, dyan sa tabi-tabi, hindi nga po sila nag-iisip kung paano po sila kakain, di ba? Kasi ang nagpo-provide sa kanila ay ang Panginoon. So, paano pa nga po tayo ng mga tao, di ba, na mas nakakaangat or nakaaangat kaysa sa mga animals? Sa pangalawang bahagi nga po ng ating memory verse, sabi doon, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Dito, iminumungkahin na ito ang pangako ng kanyang kapangyarihan. Siya ang pinagmumulan ng ating lakas. Sabi sa awit 46 verse 1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. So kapag nakakadama po tayo ng takot, syempre tayo po ay nanghihina. Dito na po pumapasok ang kapangyarihan nga po ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nanghihina, isa lang po ang dapat natin gawin. Huwag na tayo mag-isip ng plan A, plan B hanggang plan Z, kundi ito na po kaagad ang una natin gawin. Yun po ay lumuhod at ipanalangin natin to sa Panginoon. Damin natin ang presensya ng Panginoon para tayo po ay makaramdam ng kaginhawaan o nung peace po na hinahanap ng ating mga puso. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nanghihina dahil sa takot nga po. Sabi pa nga po dito, kapag tayo ay mahina, siya ang ating kalakasan. Sabi sa 2 Corinto 12 verse 9, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Karagdagan po ay meron din pong naisulat si Ellen G. White sa Prophets and Kings, page 175. Ang mga nagpapasakop sa Diyos ay hindi kailanman pababayaan. Bibigyan niya ng lakas ang mahihina at kapangyarihan ang nanghihina. Nasubukan niyo na po bang dumepende sa Panginoon? Mas mabigat po ba yung ganun? Or magugulat ka na lamang na napro-provide yung mga pangangailangan mo, di ba? Ang ginawa mo lang ay ipinanalangin mo lang sa Panginoon yung mga pangangailangan mo. Tapos, ang Panginoon ang gumagawa ng mga miracles na napro-provide ang mga yun. Subukan po natin yun minsan, di ba po, na hindi na po natin iisipin ang mga bagay-bagay, kundi ipapasa Diyos na lang natin. Actually, ang kailangan po natin gawin ay punuin po natin ang ating mga puso't isipan po ng mga salita ng Diyos, ng kanya po mga pangako, upang malaman po natin kung ano nga po ang ating kailangan. At yun nga po ay siya mismo. Yung next na bahagi nung memory verse natin, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katwiran. Ito naman, ang ibig sabihin naman po nito ay ang pangako ng kanyang pag-aalaga at katapatan. Ang kanan ng Diyos ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Sabi nga po sa awit 63 verse 8, ang kaluluwa ko'y nananabik sa iyo. Tinatangan ako ng iyong kanan. Sabi din dito, siya ang magdadala sa atin hanggang sa wakas. Sa Filipos 1 verse 6 sinabi, na ako'y naniniwalang lubos na ang nagsisimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. At karagdagan din po sa Desire of Ages, page 483, ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mas malakas pa sa kamatayan. Hawak niya tayo ng mahigpit. So, nai-imagine niyo po ba yung pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak? Di ba po, wala pong makakatumbas nun. Kasi ang gusto lamang po ng magulang ay ang kabutihan po ng kanyang anak. Lahat ay kanyang gagawin upang masiguro lamang na
okay yung kanyang anak. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Lalo na po sa panahon na kailangan po natin ang Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon na mapupuno ka talaga ng pangamba kasi ako nga naisip ko, eto na ba yun? Tinanong ko nga si Papa, sabi ko, Tay, ito na ba yun? Di ba nakasulat naman sa Sign of End Times na palala na nga ang mundo. Sabi ko, ito na ba yun? Ano na bang gagawin natin? Di ba? So, syempre, dun sa sinabi kong yun, makikita mo na nangangamba na ako, natatakot na ako. Kasi gusto mo nang planuhin kung anong gagawin mo in the future. Pero, ang kailangan natin gawin ay ipasa Diyos natin. Alamin natin kung anong gusto ng Diyos na gawin natin. Tapos, yun nga po, kapag napupuno kasi tayo ng mga salita ng Panginoon, ng kanyang mga pangako, meron tayong pinangahawakan na katulad ng mga binasa po natin verses kanina, na siya ang ating kalakasan. Okay lang na manghina tayo, okay lang din na matakot tayo. Kasi bahagi yun ng ating pagiging tao, na makaramdam ng takot at panghihina nga. Pero huwag nating kakalimutan na nasa Panginoon ang ating kalakasan. Isang tatay ang nagtuturo sa kanyang anak magbisikleta. Siyempre, sa umpisa, nanginginig ang bata at natatakot mahulog. Ngunit, habang nakahawak ang tatay sa likod ng bisikleta, siyempre siya ay confident na confident. Tatay niya yun. Tapos, hindi siya iiwan nun. Kasi alam niya na hindi siya ipapahamak ng kanyang tatay. Hindi niya alam na minsan pala ay binibitawan siya ng kanyang tatay. Pero dahil nga tiwalang-tiwala yung bata at malakas ang loob ng bata, confident siya na nandiyan lang lagi ang kanyang tatay. Hindi niya alam na kalaunan ay mag-isa na lang palang siyang nagpapatakbo. So kung sa buhay pa natin ito, kahit di natin maramdaman minsan, hawak pa rin tayo ng Diyos. Yung parang pakiramdam mo, but parang ang bigat ng buhay na to. 'Di ba? Yung mga times na yun, nasa na ang Diyos? May mga ganun pang question. Ang lagi nating isipin, never na nawala sa side natin ang Panginoon. Siya ay laging nandyan. Nasa atin nga kung nabibigyan ba natin siya ng time. Yun po yung pinaka-question. Hindi kung nasaan ang Diyos. Ang tanong, nasaan tayo? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan natin? Ayan. Tayo po kasi ay minsan, nadidistract tayo sa mundong ito na kung ano yung mga pinagkakabisihan natin na akala natin ay kailangan natin gawin. Na nakakalimutan natin ang pinaka-goal po natin sa buhay na to ay hindi nga po magstay dito sa makamundong mga bagay, kundi sa langit nga po na bayan at makasama ang siyang lumikha sa atin na ang Panginoon. Sabi dito, alalahanin na ang Diyos ay laging kasama mo, kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang sumunod nga po ay magtiwala na sapat ang kapangyarihan ng Diyos para sa lahat ng pangangailangan mo. Di mo na kailangan ng iba pang plan A, plan B, hanggang plan Z, kundi ang Panginoon na ang bahala sa iyo. Sumunod nga po ay magpahinga sa kanyang mga pangako at magpatuloy sa pananampalataya. Hindi po natin kailangan na paghirapan pong hanapin ang kasagutan po sa ating mga katanungan o yung mga solusyon po sa ating problema. Kundi, lalo po tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos upang malaman po natin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon na ating gawin. At ang ating pong konklusyon, ang presensya, kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay sapat para mapawi ang takot at panghihina. Kaya po, kapag tayo po ay nakakaramdam ng takot, i-check po natin ang ating mga pananampalataya. Sapat ba ang mga nabasa kong salita ng Diyos? Sapat ba ang mga nalalaman kong pangako ng Diyos? Kasi kapag tayo po ay nakakaramdam pa rin ng takot at panghihina, baka tayo po ay nagkukulang na po ng kanyang mga pangangaral. At sabi nga po dito, ano mang kinakaharap natin ngayon, alam ko naman na pare-pares nga rin po tayo ng kinakaharap na problema nga po sa panahon na ito, o sakit man po ba yan, or pangamba, hawakan natin ang pangako ng Diyos na mababasa nga po sa
Isaiah 41 verse 10 na ang sabi, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka? Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katuwiran." Yun lamang po and happy midweek po sa ating lahat. Now po ay palakasin po natin ang ating pong pananampalataya at gayon din po ang bawat isa. Pwede po akong makiusap kay Elder Johnny. Wala po si Kuya Eric dahil may duty po ngayon. Wala ba si Brother Orbit? Siya po last midweek. Siya po yung last week po na Elder po. Sino bang mga request? Wala akong nabasa. Si Sige, Elder nabasa. Eric po. Opo. Si Jess may request. Isa lang yata dito, si Brother Jasper. Salamat sa araw-araw na buhay at lakas sa buong pamilya. Ako request ko sa pagbalik sa dating lakas ng kanyang daddy. Wala ang vertigo ng mami niya at good health para sa buong pamilya. Po at mga iba pang naming prayer request. Salamat po. Okay. Huwag niyong kalimutan isama yung mga new convert natin sa inyong mga prayers Hindi na yun yun. kasi sa inyong mga individual prayers, huwag niyong kalimutan yung mga new convert natin sa Barangay 160 kasi parang nanlamig. Nakaranas ng panlalamig sa kanilang panampalataya. Okay? Pray natin yung ating mga anak sa Qatar. Okay, kung wala na kayong ibang request, let's bow our head for a word of prayer. Father, God who art in heaven, at this very hour, Lord, we come before you to praise you, to honor you for the goodness you have done for all of us. You have showered us with your blessing. You have protected us day by day with your holy angels, and you have guided us with your Holy Spirit in all our activities. Thank you, Lord, for your goodness, that you have loved us so much. And tonight, we'd like to manifest our love for all the things you have done for us. Tonight, Lord, there are requests for prayer. The family of Brother Jasper. May you continue to bring good health to his family, especially to his father, that he will be able to recover his good health. So with the vertigo of her mother, Lord, touch them with your healing hand and bless the medicine that they are taking, that it would promote good health and strength to their body. We pray also for our members, perhaps who are in bed at this moment, Lord. And now grant them the peace of mind that you will heal them
and be able to serve you. Lord, we pray also for our children who are in Qatar. They are now in a situation where a crisis in the Middle East is going on. Bombs are heard every day, but they claim the promise and the assurance that you will not forsake them. We pray, Lord, that you will intervene the crisis in the Middle East, that you will touch the hearts of those political leaders involved in this crisis, that they will consider to resolve the problem so that lives will be saved and all the people that are affected, Lord, will be able to return to normal life. We know, Lord, that you are in control of everything. So we pray, Lord, that you will intervene, that this will not be prolonged, and that there will be peace in the Middle East. Thank you, Lord, for the assurance that you will never forsake your children. We pray also for our new converts in Barangay 160. They seem to be experience the coldness of their faith, that somehow, Lord, because of the hardship that they are experiencing, they seem to return to their old ways. But we know that the Holy Spirit will continue to work in them, to convict them where they have fallen short of their glory. We pray, Lord, that your Holy Spirit will continue to guide them in their spiritual journey, that there is a great difference in the life they had before and the life that they have accepted you as their personal Savior. Lord, we pray that all of us will rally together in the finishing of their work. Thank you, Lord, for all the blessing you have given to each one of us. Forgive us where we have fallen short of your glory. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. To close our program, let's sing Baptize Us Anew. Baptize us anew with power from on high, with love oh refresh us, dear Savior, draw nigh. We humbly beseech thee, Lord Jesus, we pray, with love and the Spirit, baptize us today. Unworthy we cry, unholy, unclean. Oh, wash us and cleanse us from sin's guilty stain. We humbly beseech thee, Lord Jesus, we pray. With love and the Spirit, baptize us today. O heavenly dove, descend from on high, we plead thy rich blessing, in mercy draw nigh. We humbly beseech thee, Lord Jesus, we pray. With love and the Spirit, baptize us today. Oh, list the glad voice from heaven it came. Thou art my beloved, well pleased I am. We praise thee, we bless thee, dear Lamb that was slain. We laud and adore thee. Amen and amen. Let us pray.
Our gracious and kind Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa message na aming narinig ngayong gabi. At niremind niyo kami na wala kami dapat ikatakot dahil nandyan kayo parati upang gabayan at ingatan kami. At Panginoon, alam namin na marami pong mga nangyayari ngayon sa paligid namin na nagko-cause ng anxiety sa amin, nagko-cause ng problem, ng stress. Alam ko po na nandyan lang kayo at nawa sana'y tulungan niyo po kami na maging dagdagan ng aming pananampalataya sa inyo at hindi kami mag-doubt sa paniniwala namin at nawa sana'y matagpuan niyo po kami sa na faithful pa rin hanggang sa inyong malapit na pagdating. Nawa kung meron man kaming mga kailangan sa buhay, mga nararamdaman at mga problema na pinagdadaanan. Kayo nawa po sana ang bumabay sa amin. Tulungan niyo rin po ang aming simbahan, ang mga kapatiran po, at ang aming mga pamilya, Panginoon. Nawa sana ingatan niyo kami at gabayan. At nawa sana po tulungan niyo rin po yung mga bagong convert namin sa church at nawa sana makasama namin sila parati. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagagawang pagkakasala. Nawa sana ingatan niyo po kami sa paparating na susunod na mga araw upang pagdating ng Friday ay magsama-sama ulit kami sa Vesper at magkita-kita. Ito pong hinihiling sa aming pangalan na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po. Good evening and happy Happy midweek. midweek. Sige po. Happy